Kinuskos ng matanda ang kanyang mga mata. Guni-guni ko lang ba ito? Bago pa siya makabawi, nakakita siya ng isang buong tropa ng mga disipulo ng Shaolin Temple na naghihilari ng mga bato habang sumusugod pataas sa bundok. Sila ay sumisigaw habang naglalakad. Angkan ng Namgang. Narinig ni Deseo ang kanilang tawag at lumingon upang tumingin. Ha! Ngunit nang makita niya ang nangyayari, siya ay lubos na ng gulantang. Si Li Qian ang nangunguna sa buong pack ng mga disipulo ng Shaolin, na sumusunod sa kanyang halimbawa upang sanayin ang kanilang stamina. Nagtanong si Deseo ng walang magawa, ano ba ang ginagawa ninyong lahat na sumusunod sa akin? Sumagot si Li Qian ng may malaking ngisi. Sinubukan namin ito at lumalabas na isa itong kamangha-manghang lower body workout. Pagkatapos ay madali siyang lumampas sa kanya. Ako ang mauuna. Habang naglalakad siya, sumulyap pa si Li Qian upang sabihin, napakabagal mong kumilos. Pinapahikab mo ako buong araw. Mauuna na ako sa iyo. Subukan mo na lang sumunod. Sige. Galit na galit si Deseo na gusto niya itong durugan sa lupa, ngunit alam niyang hindi siya mananalo. Ang tanging nagawa niya ay bumulong, tingnan natin kung sino ang huling tatawa. Nang makita ang apoy na iyon sa kanya, nag-alok si Li Qian ng ilang papuri. Wow, hindi masama ang porma mo. Ang ibang mga disipulo, nang makitang naiwan silang dalawa sa alikabok, ay walang ideya kung ano ang gagawin. Lalo silang lumalayo. Ano ba ang dapat nating gawin? Subukang humabol. Hindi, manatili na lang tayo sa sarili nating bilis. Mula sa malayo, dalawang monghe ang nakatayo sa isang bangin, na inoobserbahan ang eksena. Ngumiti si Mongon, nakakaramdam ng kapanatagan habang nakikita ang mga disipulo na nagsasanay ng may ganoong kasigasigan. Tumawa ng bahagya si Mongji. Masyado na tayong nagpapabe sa ating sariling training. Pagkatapos, na tila may naaalala, sinabi niya, "Oh, tama iyon, kapatid. Kumusta na ang pagpili para sa bagong 10 prodigies?" Tumingin muli si Mongon sa grupo at nagsabi, "Iniisip ko na piliin ang 10 mula sa ating mga disipulo ng ikatlong henerasyon." Naramdaman ng isa pang monghe na maganda ang ideya ng kanyang kapatid. Ganoon ba? Kung gayon, magpatuloy ka kung ano ang sa tingin mong nararapat. Nang makitang wala na siyang sasabihin pa, nagpasya siyang asarin ito. Nakatatandang kapatid, nagkataon bang alisan mo ang harapang patio ngayong umaga? Pagkatapos ay idinagdag niya, ang kanyang boses ay puno ng pahiwatig, dapat mo nang asikasuhin iyan. Ang dami ng mga bisitang pumupunta upang mag-alay ng insenso ay biglang tumaas kamakailan, kaya napakaraming kailangang linisin. Namutla ang mukha ng lalaki, hindi maitago ang kanyang pagkadismaya. Kailangan ko ba talaga? Oo naman. Noong nakaraang taon lang, ako pa ang abot ng Shaolin Temple. Nag-alok ang isa pang lalaki ng isang ngisi, kalahating awa, at kalahating pangungutya. Pero hindi ka naabot ngayon, di ba? At iyan mismo ang dahilan kung bakit sinasabi ko sa iyo na bumalik ka na sa iyong mga tungkulin. Nang may sama ng loob, tumalikod ang matanda at nag-aatubiling nagtungo upang walisin ang patio, na bumubulong habang naglalakad, Nasaan ba ang walis na iyon? Nang inihagis ang isang bato sa lupa, tumayo siya habang pinapahid ang kanyang pawis, iniisip kung paano lumipad ang 3 buwan. Pumwesto siya sa isang horse stance, nararamdaman ang mga kalamnan sa kanyang lower body na kasing tigas ng kanyang inaasahan. Ang kanyang bilis ay naging napakabilis na kahit ang ibang mga master ay hindi na makahabol. Ngunit kahit sa lahat ng pisikal na pagpapabuti na ito, hindi pa rin siya makahabol kay Li Qian. Ang kaisipang iyon ay nagdulot ng panibagong bugzo ng pagkadismaya habang tinatanong niya ang sarili, bakit tila hindi ko mapaliit ang agwat sa pagitan namin? At doon siya tinamaan. Hindi ito tungkol sa bilis. Mukhang sinasadya niyang panatilihin ang distansya na iyon. Kinuha niya ang kanyang kahoy na espada at ipinagpatuloy ang kanyang pagsasanay, bumubulong, sa ganitong tulan, hinding-hindi ko mahahabol si Li Qian. Ginawa niya ang mga paggalaw, humahampas ng pabalik-balik bago ipinikit ang kanyang mga mata upang ituon ang kanyang isipan. Siyempre, ang pagsasanay sa 3-talent sword style ay palaging naglalagay sa akin sa pinakamagandang kalagayan ng isipan. Nararamdaman ko ang aking katawan na puno ng sigla.
Pagkatapos ay may pumasok na kaisipan sa kanya. Sandali lang. Hinaplos niya ang kanyang baba sa malalim na pagninilay. Bakit ko kailangang ihiwalay ang aking martial arts sa aking training? Paano kung nilalapat ko ang mga prinsipyo ng Three Talent Sword Style sa aking pang-araw-araw na buhay? Kahit na ito ay isang ganap na kakaibang diskarte mula sa pagtutok sa sirkulasyon ng aking internal energy, pero kung kaya kong magsanay at mag-recover ng sabay, sa wakas ay nahanap na niya ang susi. Oo, iyon na nga. Tiyak na karapat-dapat itong subukan. Ang buong punto ng Three Talent Sword Style ay upang buksan ang Heaven's Wisdom, ang Earth's Wisdom, at ang Man's Wisdom. Kung magagawa ko iyon, mapag-iisa ko ang tatlong kaharian ng langit, lupa, at tao, at makakasabay sa mahalagang enerhiya ng sansinukob. Kaya naman habang mas sinasanay ko ang Three Talent Sword Style, lalong lumalaki ang chi sa loob ng aking katawan, ang katawan ng tao ay sarili nitong sansinukob. Tiningnan sa paraang iyon, ang Heaven's Wisdom ay hindi kailangang ang aktwal na langit. Kung ang katawan ay isang sansinukob, ang ulo ay dapat na Heaven's Wisdom. Ang katawan ay Man's Wisdom at ang lower body ay Earth's Wisdom. Nagbunot siya ng isang tunay na espada upang magsanay. At ang medium na nag-uugnay sa tatlong wisdom na ito ay ang espada. Ang tunay na susi kung gayon ay makahanap ng paraan upang mapag-isa ang tatlong wisdom na ito ng sabay-sabay ng hindi nangangailangan ng espada. Kinamot niya ang kanyang ulo, nagninilay, ano ang tamang paraan para gawin ito. Naglabas siya ng isang mahabang buntong hininga. Parang ganoon lang, huminga ng palabas, pagkatapos ay huminga ng pabalik sa pamamagitan ng bibig. Matapos tumayo doon ng matagal, biglang nagliwanag ang kanyang mukha, isang malinaw na palatandaan na nahanap na niya ang sagot. Paghinga, bigla, napasinghap si Baton, itinuturo ang isang partikular na direksyon. Matanda, tingnan mo doon. Nang marinig siya, agad na tumingin ang mga mata ni Mung sa itinuturo niya. Ha, hindi na sana siya tumingin. Ang nakita niya ay nagdulot ng panginginig sa kanyang likuran. Ano iyon? Ang buong katawan ni Deseo ay nababalot ng isang agos ng espiritual na enerhiya, na dahan-daang tumataas mula sa lupa sa ilalim niya. Sa bawat paghinga niya, ang kanyang espiritu ay nakikisa sa natural na enerhiya ng mundo. Hindi lamang mula sa lupa, kumukuha rin siya ng espiritual na enerhiya mula sa mga puno. Sa wakas ay naintindihan na ni Baton ang sitwasyon at nagsimulang magpaliwanag, ang batang iyon ay dumadaan sa isang kritikal na yugto. Upang makamit ang convergence ng 5 enerhiya at ang pagtitipon ng 3 bulaklak, dapat niyang malampasan ang celestial ordeal. Kung hindi niya kakayanin ang celestial ordeal na ito, hinding-hindi niya maaabot ang pinakamataas na antas ng kapangyarihan. Dahil doon, ang dalawang lalaki ay agad na umupo upang mag-meditate. Isang malakas na aura ang lumabas mula sa dalawang matandang masters, na bumabalot sa kanilang tatlo. Pinanatili ni Deseo na nakapikit ang kanyang mga mata, nakatuon sa pagdamdam sa espiritual na enerhiya sa paligid niya, na naglalabas ng isang malambot na tunog. Ang isa sa dalawang matanda ay nagbigay ng mahigpit na babala, dapat mong panatilihin ang lubos na focus. Maaaring ito na ang tanging pagkakataon na makukuha mo sa buong buhay mo. Maya-maya lang, mula sa malayo, si Namgang ay mabilis na tumatakbo patungo sa kanila, sumisigaw ng napakalakas. Batang Panginoon, sabay na umungol ang dalawang matanda. Sinabi lang namin sa kanya na mag-concentrate, ang lintik na hanggal na iyon. Ngunit patuloy lang siya sa pagtakbo ng tuluyan ng hindi namamalayan ng panganib na nag-aabang sa harap. Nahanap ko na ang pinakamabilis na paraan para sakupin ang Shaolin Temple. Bago pa siya makalapit, hamampas ang kanyang mukha sa isang hindi nakikitang pader, na nagulat na napasigaw, "Ha? Ano ito?" Sa mismong sandaling iyon, isang bato ang lumipad mula sa kung saan at tumama ng direkta sa kanyang ulo. Nagpakawala si Namgang dyan ng isang kaawa-awang sigaw, "Ah! Mung!" Ang isa sa dalawang matanda ay galit na sumigaw. "Naghagis ka ba ng bato?" Ang tandang ito ay muntik nang magdulot ng sakuna. Bumagsak siya sa lupa na may malaking bukol sa kanyang ulo. Nang makakita ng mga bituin, sumulyap ang matanda kay Deseo. Nakakahinga ng maluwag nang makitang hindi nag-ambala ang kanyang meditasyon.
Salamat na lang at hindi nabasag ang celestial ordeal. Ngunit ang ingay ay nagising na si Diseo. Idinilat niya ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid, bumubulong, ano ba ang ginagawa ng mga matandang ito? Nang makita ang dalawa sa kanila na seryosong nagbabantay sa kanya, naisip niya sa kanyang sarili, celestial ordeal. Ano iyon? Nagpapahinga lang ako pagkatapos mag-practice ng free talent sword style. Ano ba ang lahat ng ingay na ito? Isang kislap ng awa ang sumilay sa kanyang puso. Ang pobreng si Namgang Jan. Palagi na lang siyang nasasaktan. Para matulungan siya, nagpa siya akong hindi na ito maaaring magpatuloy. Simula bukas, pipilitin ko siyang mag-training sa martial arts. Ang bata ay tulog pa rin sa lupa. Tuluyang walang kamalay-malay na ang kanyang mga susunod na araw ay magiging isang buhay na impyerno. Sa daan patungo sa Shaolin Temple, ang mga peregrino ay tumingin mula sa paanan ng bundok, tumatawa at nag-uusap. Nakarating na tayo. Ito na nga ang Shaolin Temple. Walang duda, sila ay nagsasanay ng walang humpay bawat araw. Pinangunahan ni Li Qian ang mga disipulo, bawat isa ay may dalang bato habang umaakyat sa mga hagdan. Habang pinapanood si Li Qian sa unahan, pinatibay niya ang kanyang determinasyon. Ngayon, tiyak na papaliitin ko ang distansya sa pagitan natin. Fair na, nang makitang silang dalawa ang nagpapakita ng halimbawa, naramdaman ng ibang mga disipulo ang bugzo ng motibasyon. Haha, dapat seryosohin ko na rin ito at humabol. Si Namgang Dion, na nasa hulihan, ay naiwan na sa alikabok. Hinihingal siya, tumatagas ang pawis habang bumubulong. Paano sila naging ganoon kabilis? Nakatitig siya sa napakataas na hagdan. Nawalan siya ng gana. Ang paghakbang pa lang ay pinapatay na ako. At gusto nilang umakyat ako hanggang sa tuktok. Naalala niya ang babala ng kanyang master. Hindi siya nag-atubiling magpabe. Kung hindi ako makakarating sa tuktok, alam ko na kung ano ang mangyayari sa akin. Napuno ng luha ang kanyang mga mata habang naaawa sa sarili. Bakit ang isang vice commander na tulad ko ay nagdurusa ng ganito? Napansin ng dalawang pilgrim ang kanyang mabagal na lakad at nagsimulang manukso. Mukhang ang pagong na iyon ay bumigat. Ang bagal. Magpapahinga na naman. Wala pa siyang 3 hakbang. Tila pinapalabas ng lalaki ang pagpapakita. Dapat siguro nating hanapin ang totoong kapitan ng mga pagong. Oo, magandang ideya. Alam niyang hinihiya siya, ngunit wala siyang magagawa. Kaya, kinagat niya ang kanyang labi at nag-isip, isinusumpa ko, itataob ko ang mundong ito balang araw. Sa itaas, pinilit niya ang sarili na kumilos ng mabilis hanggat maaari. Ngunit nagsisimula na rin siyang mawalan ng lakas. Humingal siya, nagngangalit ang mga ngipin habang bumibigat ang kanyang paghinga. Ilang araw lang ang nakalipas, hindi ko kayang panatilihin ang bilis na ito. Tumutok ka sa breathing technique kahapon. Huminga siya ng malalim at dahan-dahan, nagsimulang lumitaw ang spiritual energy, dumadaloy mula sa paligid ng damo at puno at nagtitipon sa loob ng kanyang katawan. Damilat ang kanyang mga mata, puno ng pananabik. Gumagana ito, tila nakatanggap ng biglang lakas, sumugod siya pasulong, tahimik na nagpapasalamat sa kanyang sarili para sa breakthrough. Ipinagpatuloy niya ang pag-absorb ng spiritual energy, at sa madaling panahon, nahabol niya si Lai Quan. Nang makita siya ni Lai Quan na papalapit, masaya itong nagsabi, "Oh, nakarating ka pala rito." Kamangha-mangha. Ngunit pagkatapos ay nagpadaloy siya ng enerhiya sa kanyang mga binti at idinagdag, ngunit ang tagumpay ay isang malupit na kabit. Biglang sumabog ang kanyang bilis, na ikinagulat niya ng husto. Kahit para sa iyo, batang Panginoon. Hindi ako magpipigil. Hindi siya makapaniwala. Ang lalaki ay nagtatago pala ng tunay na lakas, naghinala siyang nandaraya ito, at sumigaw, "Hoy, ikaw! Lihim mong ginagamit ang iyong internal energy, hindi ba?" Sumagot ang bata, "Sa totoo lang, hindi." "Ano iyon? Dahil ba hindi mo ako mahabol? Gusto mo bang bagalan ko para sa iyo?" Sa narinig, ang kanyang mukha ay namilipit sa galit. "Anong kinakangisi-ngisi mo? Kung maglalakas loob kang pagbigyan ako, patay ka sa akin." Habol niya ito na parang baliw. Ngunit tinutokso lang siya ng bata. "Ang bagal mo, maliit na uod. O baka earthworm." Nagsisimula na siyang maubusan ng hangin, bumubulong, "O suso, snail.
Nagsimulang lumabo ang kanyang paningin, at ang lahat sa paligid niya ay naging blur. Buwisit, hindi ako makahinga. Pakiramdam ko ay sesabog na ang puso ko. Namuti ang kanyang mukha na parang patay. Hindi na niya kayang itulak pa ang sarili. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at isang pinagmulan ng liwanag ang lumitaw sa kanyang isipan.